Hindi pa. Sino ang kinikilala mong Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon, sinusunod. Lord. Ngayon, bago mo sundin ng Panginoon mo, alam mo po ba kung anong kagustuhan niya? Kagustuhan po ba niya na mapahamak ang kapwa? Ang Panginoon mo ba ay walang pagpapatawad? Meron po bang pagpapatawad ang Panginoon mo? Panginoon sinusunod. Anong pagkakakilala mo sa Panginoon mo? Bakit mo siya tinuring na Panginoon? Ang tinuturing mong Panginoon, nakakasama mo po ba ngayon? Nararamdaman mo po ba ngayon? Mismong physical, nakikita mo po ba? O ang Panginoon mo ay galing lang sa utak? Sa isip ng tao? Bakit sa isip ng tao? Paano yung kwento niya? Katanungan po kasi, sure ka po ba? 100% ka po ba? Na ganun talaga siya? Na ganun talaga ang kanyang kagustuhan? Gayong kadalasan ang sinasabing Panginoon ng karamihan, iba-iba ang pagkaintindi nila kung paano ang Panginoon nila. Isa lang po ba ang Panginoon ng karamihan? Let's say for example, si Juan, ang Panginoon mo. Sa iba, si Tu ang Panginoon. Si Juan ang Panginoon mo. Alam mo po ba? At naiintindihan mo po ba? Na iba ang pagkakakilala, let's say for example, ito, 5 ang paniniwala. Ito, iba yung paniniwala niya, pagkaintindi niya kay Juan, na tinatawag niyong Panginoon niyo. For example lang to, yung pagkakakilanlan na to, 1. Ito, iba rin pagkakilala niya, pagkaintindi niya. Ito, iba. Iba-iba ang pagkaintindi nila sa sinasabi nilang Panginoon nila. Tapos, sila nag-aaway. Yan ba ang gusto ng Panginoon niyo? Ang mag-away kayo. Na iba-iba yung pagkaintindi niyo sa Kanya. Ganun po ba ang kagustuhan ng Panginoon nyo? Gayong ginugusto nyo ang mag-away kayo? Katanungan lang po. Ako gusto ko magmahalan mga kapwa ko. Ang sarap kasing pagmasdan. Kaya sa mga nangaaway, nagtatanong po ako. Hindi lang yung anong tawag doon, pre? yung nangaaway. Inaaway. Hindi lang yung inaaway ang tinatanong ko. Kadalasan tinatanong ko yung nangaaway. Pero ang pinakamahirap, yung nag-aaway. Kumbaga, ang response nung inaaway is mang-away din. Yun yung pinakamahirap intindihin. Nag-aaway. Ang response nung inaaway, nang-aaway din. Ganun ba ang turo ng Panginoon nyo? Ang awayin nyo nang-aaway sa inyo. Imbes na maintindihan nyo siya. Maintindihan. Respeto.
ayaw ng kapwa na saktan mo siya, di galang mo siya. Kung ano man ang pagkaintindi niya, bahalin pa rin siya. Pwedeng iba yung pag-usapan, mag-usap kung saan magkakasundo, magiging masaya. Alam niyo po ba, sa panahon na yon, sa sinasabi niyong Panginoon niyo, marami ng relihiyon, marami ng iba-ibang paniniwala. Dalhin natin si ikaw sa panahon na yon na meron ka ng relihiyon. Ano po sa palagay mo ang gagawin mo sa sinasabi mong Panginoon mo ngayon, which is sa panahon noon hindi mo siya Panginoon? May relihiyon ka. Ano po ang gagawin mo sa kapwa mong yun na ang hinahayag magmahalan dahil gusto nyong malaman kung anong katotohanan? Ang ibig sabihin ng katotohanan, kung anong naintindihan ng isang individual. Ang naintindihan ko sa katotohanan, tama at mali. Alam mo po ba, isa ka rin sa manguusga sa tinatawag mo ngayong Panginoon kung nandun ka sa panahon na yon na meron kang ibang paniniwala. Meron kang ibang relihiyon. Dahil sinasabi mong Panginoon, lalo na kung hindi siya nag-create ng relihiyon. Sigurado ka po ba na susundin mo ang kaharap mo? Kung kaharap mo ang tinatawag mong Panginoon mo. Ang tinatanong ko po, yung mga maraming alam daw sa Biblia, yung mga matataas na posisyon sa isang paniniwala, hindi po yung mga miyembro ang tinatanong ko. Sa mga miyembro naman, siyempre, pwede nila sabihin, baka ang Panginoon nila yung mataas na posisyon. Di po ba? Pero pong ganun eh. Baka yun yung Panginoon nila. Kasi kung ano sinasabi nun, yun yung sinusunod. Na ang sinasabing Panginoon nun, baka hindi na nakakaharap. Which is, pag nakaharap, ano kayang mangyari? Susunod nga po ba? At ang katanungan ko kasi, kung nakaharap, tapos meron ka ibang paniniwala o relihiyon, anong gagawin mo sa kanya? Nagtatanong lang po ako. Kung ano man po pagkaintindi mo, kung taliwas po ang pagkaintindi mo sa sinasabi ng bibig ko, patawad po. Hindi natin kailangan mag-away. Hindi po ako naparito para paniwalaan. Ngayon, kung kayo naparito para paniwalaan, hindi po natin kailangang mag-away dahil hindi po tayo pareho. Isa lang ang paniniwala ko. Kayong mga kapwa ko, hindi masama. Pagmamahal kayong mga kapwa ko. Nakilala ko ang sarili ko dahil nakilala ko kayo. Nabuhay ako dahil sa mga kapwa ko. Una, nag-sex si mama at papa ko.
bago lumitaw ang physical ko. At nakilala ko ang Diyos na nasumpungan ko nang dahil sa kanila at nang dahil sa mga nakahalubilo ko, nang dahil sa mga naintindihan ko, sa mga nasaksiyan ko. Nakilala ko ang Diyos sa pamamagitan ng mga kapwa ko. Hindi ko siya nakilala ng basta-basta lang. Kung wala ang mga kapwa ko, hindi ko makikilala ang nasumpungan kong Diyos. Kaya mahal ko mga kapwa ko, tulad ng pagmamahal ko sa nasumpungan kong Diyos. Hindi ko na nakakausap ang nasumpungan kong Diyos. Ngayon gusto kong kausapin kayo mga kapwa ko. Dati pre, nasa utak ako. Ngayon nasa putak ko. Bagkus, di man ako nagsasalita. Sa utak ko nun, ng ganito. Puro lang ako pagkarandam halos nung pre. Pero meron din imahit tunog paminsan-minsan. Iba-iba kasi ang nagagawa ko sa utak ko nun. Oh. Abnormal ako eh. So dati nakakausap ko ang Diyos. Ngayon kayong mga kapwa ko. Dati tinuring kong Panginoon ng Diyos kung ano-ano ang ginagawa ko tuwing nakapikit mata ko. Bago ko siya makausap, kailangan kong makaraming achievement na magagawa. At ang nagagawa ko nun, ipagmamahal ko sa mga kapwa ko. Doon muna ako nakaka-connect sa nasumpungan kong Diyos. At tapos pre, pag-gising ko, back to zero. Intindi naman. Unti-unti nun, pag-gising pre, pagkita mo ganun, nagkakaroon na ng pagkaintindi tao. Di po ba isa lang ang araw? Ano po ba talaga ang Tagalog o Kapampangan ng day? Ng month? Ako po karamihan, kadalasan nagtatanong lang po ako. Yung mga sinasabi po ng bibig ko, yun yung nasasaksiyan ko. Yun yung naiintindihan ko. At pinaka-conclusion ko, naintindihan ko po sa inyo mga kapwa ko, pagmamahal lahat kayo. Ang kalaban ko ang karunungan, hindi kayong mga kapwa ko tao. Ang karunungan. Opo, karunungan ninyo. Ang kalaban ko, hindi mga kapwa ko tao. Hindi kayo literal na kapwa ko. Yung last topic ko po last topic po natin ay ang kalaban mo ay ang sarili mo. Ang totoong kalaban mo ay ang sarili mo, hindi mga kapwa tao. Ako, dahil wala ako isip, karunungan ng kalaban ko. Tama po kayo. Ang sarili niyong karunungan ng kalaban niyo. Kung ano ang naintindihan niyo. Pagdating naman sa wala yung word na karunungan, ang sarili niyong kalaban niyo, kung ano ang desisyon mo. Lumabas ka na aksidente ka. Naghahanap ng masisisi. Sino po ang lumabas? Nasaan na pa tayo? Yung word kanina, paniniwala noon versus ngayon. At kung ano, sino yung pinaniniwalaan,
Ano ang gagawin mo sa kanya kung sakaling meron kang ibang paniniwala tapos nandun siya? Literal. Ayun. Yung, paano daw yung namatay na pagdating sa, maaawa ka ba dun sa kapwa mo na namayapa? Ako, wala akong kasagutan po dun. Hindi ko sasabihin na naawa ako, hindi ko rin sasabihin na hindi ako naawa. Tapos na siya eh. Tapos na ang kanyang hininga. So, wala na yung word sa akin pagdating sa kanya. Naawa. Yung naaawa, maging yung hindi naaawa. Ang pagkaawa, ay pwede ko lang mabigay sa mga kapwa ko na humihinga pa. Anong use ng pagkaawa sa kapwa na mayapa na kung hindi na siya makakapag-response sa'yo? Kung hindi ka wala nang, kumbaga, wala nang kwenta papunta sa yung awa ko kasi, yung pinaka ng awa ko is ayoko maawa kasi. So, naghahanap ako paraan para matulungan ng kapwa ko. Kahit pa paano. Ayoko maawa. Yun yung response ko sa pagkaawa ko sa mga kapwa ko na humihinga pa. Pero yung namayapa na, wala na pwede pag-usapan doon pagdating sa awa. Ang pwede nilang pag-usapan doon kasi hindi na siya makaka-response. Ano mang gawin mo sa kapwa mong yun na namayapa na, hindi na siya makaka-response. Ano mang gawin mo, nasa sa'yo ang desisyon kung ano pa ang pwede niyang response, which is nasa sa'yo na lang yun kasi may isip ka. Pero literally wala na siyang pwedeng i-response sa'yo. Pero pwede mo siyang alalahanin, di po ba? Ikaw ang may desisyon. Kalaban mo ang sarili mo. So, paano mo tanggapin yon? Ang kapwa mo na mayapa. Ang ipapasok mo ba? Marami ka pwedeng ipasok na pagkaintindi. Ang mahirap dyan yung paniniwala. Kasi ginagawang conclusion, yung paniniwala. Pwede ka kasi maglagay ng pagkaintindi na anong lalagay mo pagkaintindi sa kapwa mo na namayapa? Bakit gusto mo ata saktan ka pa niya gamit ang takot? Ganyan bang pagmamahal sa kapwa? Namayapa na, gusto mo manakit pa siya? Yan ba yung pinapasok ng pagkaintindi kadalasan? Ang pagkaawa ay pwede lang sa mga kapwa na meron pang response. Sa mga kapwa na buhay pa, na hindi pa namayapa. Sa kanila lang dapat ilagay ang word na pagkaawa. Pero ako ayaw kong maawa. Kaya naghahanap akong paraan para makatulong sa kanya kahit papaano. Para hindi na ako maawa. Ayaw kong maawa. Kaya gusto ko, yung kagustuhan kong masaya mga kapwa ko, masarap pakiramdam. Gusto ko magkasundo mga kapwa ko. Ang sarap pagmasdan na nagmamahalan mga kapwa ko. Ayaw kong maawa. Sinabi ko daw ba pre na hindi ako naaawa? Naaawa nga po ako. Marunong akong maawa. Ang hirap. Kaya ayaw kong maawa. Kaya siniksikap ko anuman kaya kong gawin para hindi ako maawa. Sinisikap ko matulungan mga kapwa ko. Lalo na yung mga kapwa na nag-aaway.
na walang pinagkaiba sa isa't isa. Na sinasabing siya yung bida, ang kalaban niya kontrabida. Kamakasarili. Hindi ba niya naiintindihan na ang kalaban niya sinasabi, ganon din na sinasabi, siya daw ang bida, ikaw ang kontra. Sino ang totoong bida at kontrabida? Itatanong po ako. So wala kayong pinagkaiba sa isa't isa. Kung wala ni isa sa inyo ang magpapatawad o bago yun, tatanggap sa kapwa na may pagkakamali din. Ibig sabihin, kung taliwas man ang pagkaintindi mo sa kanya, okay lang sana. Hindi nyo kailangan mag-away. Yun yung pagtanggap sa kapwa na nagkakamali din. Yung tunay na pagpapatawad. Kailangan mo muna matanggap ang kapwa mo. Alam niyo po ba, nakilala ko sarili ko na dahil sa mga kapwa ko. Pero kayo po, kilalanin nyo lang ang sarili nyo para makilala nyo mga kapwa natin. Intindihin mo ang pakiramdam mo. Wag lang yung scripted. Sa bawat script na nababasa mo, intindihin mo nang may pakiramdam. Tignan mo kung tama nga o mali. Shortcut po natin pagdating sa script. Lagyan niyo po ng pakiramdam, no? Habang binibigkas ko ang script na babasahin ko, ang script niyo, lagyan niyo pong pakiramdam. Tapos, i-judge nyo kung tama nga buba o mali. Sa laro, kailangan daw saktan mo yung kapwa mo para ikay manalo. Tama po ba? Lagyan mo ng pakiramdam. Tama po ba yun o mali? Sa pelikula, dapat daw magaling manakit ang bida. Kapag daw ang kontrabida ay nanakit, dapat mas higitan pa niya. Mas higitan pa dapat daw ng bida, yung kontrabida. Tapos, ang sarap pa ng nararamdaman ng nanonood. Intindihin po yun ng may pakiramdam. Tama po ba o mali? Ang mga script na yun. Tignan niyo po, pagmasdan niyo po ang funniest videos. Pero pag mga animal na nasasaktan, mayroon pang pabatas-batas. Sino po ba ang totoong kapwa niya? Binasa ko po yung mga nasaksihan kong script niya. Tama po ba o mali? Please, mag-judge po kayo ng may pakiramdam. Baka ang judgment sa kapwa na nagkamali, wala kang pinagkaiba sa kanya. Ang pangit ng dono ko. Ano to, bre? Hindi, next ano yun eh, mga ano, payo yun eh. Ano yun eh? Nawala. Sige po, ano, wala na akong makita. Sa mga taliwasmat po, na pagkaintindi sa mga sinabi ko, patawad po. No? Hindi po natin kailangan mag-away. No? Kasi wala akong pinagkaiba sa inyo na nakikipag-away kung aawain ko rin kayo. Inaaway ko ang karunungan. Hindi kayong mga kapwa ko tao. Opo. Lalo na sa mga pastor ministro, pagkaharap ko na pre, kulang na lang lumuhod ako pre. Bakit? Iba yung usapin sa karunungan.
Iba yung usapin sa kapwa. No? Ang kalaban ko, inuulit ko ang karunungan, hindi mga kapwa ko tao. Bakit kulang nalang lumuhod ako sa kanila? Sa mga kapwa natin na pinapaalala ang Espiritu, huwag kalimutan. Natatapos ang pisikal natin. Ang pwedeng walang hanggan ay ang Espiritu natin. Pinapaalala nila ang hininga mo. Kaya kailangan silang respetuhin ang mga nagpapahayag palagi, no? Nagpapaalala na mahalin ang sarili, no? Mahalin ang kapwa, mahalin ang Diyos. No? Huwag mo kalimutan ang Espiritu mo. Yun yung kailangan respetuhin. Kaya ko lang nalang lumuhod ako sa mga ganong tao pag nakaharap ko. Ang sarap ng pakiramdam. Lalo na ito ano nila pre. Sarap. Inuulit ko po, hindi po kayong mga kapwa ko tao ang kalaban ko. Ang kalaban ko po ang karunungan. Tama po kayo, karunungan ninyo. Na ayaw nyo kalabanin. Paano kinakalaban ng karunungan ninyo? Kailangan kayong magdala sa karunungan. Huwag magpalamon sa karunungan. Kapag nagpalamon ka sa karunungan, ang pagmamataas mo sa kapwa ay kabaligtaran ng pagmamahal ng naaayon sa Diyos. Respetuhin ng kapwa, hindi kagustuhan ng kapwa na pagmataasan ng kapwa. Kaya hindi ako nagmamataas sa mga kapwa ko. Nagmamataas ako sa karunungan. Pre, meron daw yung mga leader nila, kung ang pangalan nila. May tuturing pong karunungan yon. Kayong mga kapwa ko tao, kilala ko kayo. Doon. Wala po tayong karunungan doon. Ang kalaban natin dito sa mundo ay ang karunungan. Please, huwag nating hayaang pag-awayan tayo. Pag-awayan niya tayo, pre, ng karunungan. Huwag nating hayaang magsakitan tayo. No? Kapag nagsakitan, nanalo si karunungan. No, kalaban po natin karunungan. Maging sariling karunungan, kalaban din po. Na po. Ibig sabihin, kalaban din. Tinatalo ka eh. Iba ang pagmamataas mo sa kapwa eh. Ang pagmamataas gamit ang karunungan, kala mo kung sino ka. Ang aura mo, parang kulang na lang, pandagdag mo yung kapwa mo, na hindi mo kaparehas taas level ng edukasyon. Inuulit ko po. Ano po ang pwede mong ipasok sa word na edukado? Magaling mag-English o magaling rumespeto? Huwag po sanang kalimutan na lagi sinasabi ng matatanda. Mag-aral ng mabuti. 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 Kung nanam namin pre, papasuking maigi. Ang ibig sabihin ng mag-aral na mabuti. Pagkaintindi ko po noon nung bata ako, kahit nakapikit mata mo, kahit nasaan, lalo na't nakapikit mata mo, pwede ka mag-aral ng mabuti. Ano naintindihan ko sa word na mabuti? Huwag mong saktan ng kapwa.
Huwag saktan ng kapwa. Mahalin ng kapwa, mahalin ng kapwa. Yun po yung pagkaintindi ko sa mabuti. Pero anong nangyayari? Kaya naiinis ako sa mga tono kong pangit eh. Kung mga iba kong tono, kala mo kung sino? Nakakainis ako. Aral na mabuti. Pero nagbisyo ako. Nasaan yung pagmamahal sa magulang nun? Di ba ang dami kong mali? Nakatapos ako pre, kurso at pinag-uusapan na computer technician, computer programming, tourism promotion services. Nakatatlo pa akong anak. Hindi ba iba ko sa pala yun. Kurso pinag-uusapan. Ay, pag gustong pasukin, gustong pasukin pa. Opo, vocational. Kala nyo Kaya, may karapatan akong ibaba yung price ko, no? Nung nagre-repair ako, ganun. Pero yung iba, hindi siguro masyadong maintindihan. Pero okay lang po. Kung meron man akong mali, no? Na dinesisyon nun na sa pagkaintindi mo, mali ako. Patawad po, no? Patawad po. Tulad mo rin po ako na may pagkakamali din. No? So, wag na po away, no? Alam ko po, naiintindihan ko, marami akong mali. No? Hanggat hindi ako naiintindihan ng kapwa ko, may pagkakamali pa ako. Mahal ko mga kapwa ko. Gusto ko nagkakasundo, nagmamahalan mga kapwa ko. Hindi lang po sex ang love. Naintindihan ko po yan. Una, sa napangasawa ko. Kaya hindi man nawala love ko sa kanya kahit naghiwalay na kami. Hindi lang sex ang love. Ano pa? Sa barkada. Inuman. Doon din pumasok yung hindi lang sex ang love. Pwede mong maramdaman sa kapwa mo yung nararamdaman mo sa ibang kapwa na kakaibang sarap. No? Kumbaga, walang pinag-uusapan sa kasarian. No? Dami kong mga kapwa ko, kahit kapwa ko lalaki na yung naramdaman ko sa kung sino man mga nag-girlfriend ko na sarap ng pakiramdam is may parang ganun din na walang usapin sa sex. Kasi pagdating sa sex yung dito ko si Juan, kapag kapwa lalaki kasi nako-concentrate sa kabuuan pakiramdam, pantay-pantay halos yung pakiramdam sa physical na nararamdaman na sarap. Pero pagdating sa chicks, naka-ano nga ganyan. Pero paminsan-minsan kasi, pagdating sa chicks, nako-concentrate pumupunta dun sa puchochoy. Yun yung mahirap. Oo. So, kailangan labanan na sariling demonyo, no? Wag lang puro pakiramdam ang dapat intindihin, no? Baka kung anong gawin na ng physical mo, no? So kailangan pa rin maintindihan ang kapwa-tao, lalo na mga kaharap ng kapwa-tao, no? Ako nung umiinom ako, gustong-gusto ko noon nakakainuman yung mga sinasabi nilang mayabang, yung mga pag nakatalikod sila, ang yabang niya, no, ganyan. Gusto ko nakakainuman. Kasi, kapag nakainuman ko, nakwentuhan ko, nasaan yung yabang?
No? Yung pakiramdam na nung sinabing kinukwento sa akin na mayabang si ano, sabi. No? Minsan, may time na may nakikitaan ako, yung ibig niya sabihin sa yabang. Pero, bakit nakakayanan yun, di ba? Ako, oo, sige, mapansin ko. Tapos, hindi ako makahinga nun eh. So, maalis yan. Bala yun. Basta ako, inaanap ko kung saan ako nasasarapan pakiramdam, kung saan ako masaya. So, nasisiyahan ako, nasasarapan ako sa kapwa ko. Doon sa nakakwentuhan mo nang masaya siya, nakikita ko masaya siya, masarap pakiramdam. Doon ako nasasarapan. Oo, hindi sa sinasabi niyong yabang niya. Mas pinipili ko, no? Yung masasarapan ako kaysa sa mahirapan ako. Kayong lahat ng kapwa ko, naintindihan ko sa inyo. Pagmamahal lahat kayo. Kaya naintindihan ko sarili ko nang dahil sa inyo mga kapwa ko. Lalo na't nabuho ako sa gold. Gamit ang gold. Karato. At tanggap ko po, hindi ako nagawa sa kabastusan. Kaya sana sa mga ano diyan na hindi maintindihan yung word na karat. Kumbaga, yung naintindihan doon is parang hirap. Patawad po, no. Kung ganun po ang pagkaintindi mo. Ngayon, gusto ko po maintindihan nyo ko. No? Kung anong naintindihan ko. No? Hindi porket sinabi kong tanggap ko nagawa ako sa gold. Tapos ikaw, parang hindi ka, parang mas hirap ang pakiramdam mo doon. No? Hindi na kita naintindihan. Naintindihan po kita. Ngayon, ako pinapakinggan, di po ba? So, gusto ko maintindihan ng mga kapwa ko. Kung ano naintindihan ko. Pagmamahal lahat kayo. Kaya nakilala ko sarili ko. Kaya ganyan ko kamahal ang mga kapwa ko nang dahil sa inyong mga kapwa ko. Kaya mabubuhay ako para sa mga kapwa ko. Dahil nabuhay ako nang dahil sa gold. No? Nakilala ko, nasumpungan ko ang Diyos nang dahil sa inyong mga kapwa ko. Hindi ko nasumpungan ang Diyos nang mag-isa lang. Kaya pinaglingkuran ko dati ang Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Kung paano ako, lalo na sa isip ko nun. Kayo naman ang gusto kong ituring na Panginoon. Kayo mga kapwa ko tao. Susundin ko. Sisikapin kong masunod kung ano ang gusto nyo o mga Panginoon ko. Base sa pagkaintindi ko po. Hindi ako susunod basta-basta sa mga script ninyo. Susunod ako sa inyong mga kapwa ko. Hindi sa karunungan ninyo. Sige pa, love you pa. Sana pa, love mo rin po kami.